Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang post ng GMA News 20 minutes ago. Tungkol ito sa hearing na gagawin ng Independent Commission on Infrastructure. ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka says, former House Speaker Martin Romualdez, former Ako Bicol Party List Representative Saldico, and former DPWH Secretary, now Senator Mark Villar, to be subpoenaed. ICI hearings are set on Tuesdays and Wednesdays, says Hosaka. So, ano pang araw ngayon? Martes? Wednesday na pala. So, next week. Yung tagal pa. Ang tanong, ito ba ang unang hearing nila? Palagay ko, di ba? Kaya lang, maganda sana ito, yung hearing, kung i-live stream nila. Nakakapagtaka, dahil ang announcement nitong ICI is private hearing. Delikado daw kung i-live stream. Baka daw ma-mislead ang publiko. Anong klaseng pag-iisip niyan? I don't know kung kaninong palisiya. Palisiya ba ng commissioners, yung tatlo? Yan bang advice ng kanilang advisor, si General Azurin? Hindi ko talaga magets. Bakit hindi nila i-live stream ang gagawing investigasyon? Yun nga sa House hearing, Senate hearing, Blue Ribbon, naka-live stream. Alanganin pa rin May mga question pa rin. May tinititigan, may parang pinapaboran, ganun. How much more itong ICI investigasyon na naka-private? Kailan kaya sila? Paano mamimislead yung tao kung ang tao naka-monitor? Pabayaan nyo kaming mga tao na mag-conclude kung anong paniniwala namin. Di ba may court of public opinion? Di ba may principle of transparency and accountability? Kaninong pera ba yan? Yung nawawala, yung alleged na ninakaw. Pera ba yan ng ICI? Di ba pera ng taong bayan? Di ba karapatan ng taong bayan na makinig, mamonitor kung paano iniimbestigahan itong. Kaya pag hindi nila i-live, talagang to me wala na akong katiwa-tiwala itong ICI na ito. I-live sana nila. Yun lang, ang hiling ko. Pwede pang mapagbigyan. Baka naman, tutuhanin nila. Malala ko tuloy yung panahon ng Marcos Sr. Nung namatay si Ninoy Aquino, mayroong commission fact-finding, Agraba fact-finding board ba yun? Board ba? Commission? Basta, Agraba. Kung ilang buwan na yun na hearing. So, matotal, wala rin Wala ring linaw. Malabo pa rin sino. Hanggang ngayon, hindi pa klaro sino talaga ang nag-order, sino ang utak sa pagkamatay ni Ninoy Aquino. That was how many years ago? 1983 ba namatay si Ninoy? So, tulad din ito, ICI, independent, ang perception ngayon, parang nadidiktahan ng palasyo. Bakit nag-resign si Mayor Magalong? Bakit magreklamo ang palasyo kung sumasama palagi si Mayor Magalong sa pag-inspect ni Secretary Vince Dizon? Hindi ba dapat magpasalamat sila?
ay nakakapagtaka na nung napakaganda na yung buwelo ng ICI, bigla na lang conflict of interest ko, no? We were not born yesterday, mga kapatid, mga kaibigan, okay. Magbasa tayo sa mga, okay, sa people who reacted. Tingnan natin, ha. Okay, comments. Oh, mabilis mag-comment si Congressman Kiko Barsaga. Sandro Marcos, Senior Deputy Speaker Suarez naman. Brickler, sana tunay na ito. Mind, Paktay, baka tumahimik lang ang isa. Sino kayang isang tumahimik? Jaja Jangjang, kahit ano pa gawin nyo dyan, pag di nyo yan i-live sa publiko, walang maniniwala sa inyo. Oh, correct. Roski Collectible, si Bunuan, nasaan na? The weak secretary. My whole, whole departure, immigration lookout bulletin lang siya. Hindi siya pwedeng makalabas. J. The Quiet, sa 10 hearing ni Lacson, hindi niya yan magawa-gawa. Sa contractor lang nakapokus. In fairness naman kay Senator Lacson, nag-announce na siya, next hearing ng Blue Ribbon, I hope next week din, iimbitahan na nila si Saldico and Romualdez. So ang tanong, mag-a-attend ba si Saldico sa ICI? I don't believe so. Nasa ibang bansa eh. Sa ngayon, tama yung monitor ng mga netizens. Nasa Madrid, Spain, na kung saan napabalita na may resort si Martin Romualdez. Romualdez kaya mag-attend ba sa hearing ng ICI? Pwedeng mag-attend, kaya lang kung hindi namin mapanood, paano nyo sa questionin? Katatawanan lang. Sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan na ginagastos dito sa ICI. Mark Villar, go ahead. Mag-attend. Dapat mag-attend si Senator, former DPW at Secretary Mark Villar para maklear ang kanyang pangalan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. So, maing buntag na ako diri sa balay ni Lola. Kung bisitahon si Lola. So, maugid ng balay ni Lola di ay. Ayo! So, si Lola. So, mao ni ang balay ni Lola. So, kinanglan gid siya og yero. So, mao ni ang kahimtang ni Lola. So, gipang sapahan na lang og abaka ang iyang balay. So kung muulan, so luoy gyud kay ang kahimtang ni Lola. So muni ulanan og tuluan na gyud si Lola kung muulan. 68. Oh, so ang edad ni Lola 68. So naka ikauban Lola. So si Lola wala daw siya kauban, so siya lang isa diri na puyo sa iyang balay. So so si Lola sa 68 na dili na kayo kadungog. So mao gid na ilang kahimtang tuluan na gid kayo si Lola kung mag-ulan. Ginoo kay gina at hatagan ko. So si Lola senior na siya. Bantay ka. So mao ni ang anak nga motabang sa iya sa pag-atop sa iyang balay. So Doon. so tabangan niya iyang mama. Sa magsuhon. So gitabangan sa iyang anak ang iyang mama sa pag-atiman kay balo na si Lola.
So managid og atop. So managyod nindot na tayo di nagituluan si Lola sa iyang balay. O managid og atop. Matagin mo kay nakaatop ko. Sige nay, salamat po.